Ni-raid ng mga otoridad ang paggawa ng mga peking government ID sa Valenzuela City. Mag-asawag nasa likod ng naturang iligal operasyon arestado. Si Ryan Lasigas sa sentro ng balita. Inutusan kami ni Judge para i-seize itong mga item na nandito kasi kayo ay involved sa pagbebenta ng mga fake IDs. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay na ito sa Valenzuela City na umunay paggawaan ng samut-saring peking IDs. Agad na hinulugog ng mga operatiba ang bawat sulok ng bahay kung saan nasamsam ang iba't ibang peking government ID. Asan ang panggawa? Asan ang panggawa? Ayan, ito. Okay. Nang ano? Kabilang sa mga nakumpiska ang mahigit 200 na teen IDs, PhilHealth IDs, Pag-ibig at National IDs. Na-recover din sa operasyon ng PhilPost IDs, driver's license, PRC at iba pang peking dokumento. Ayon kay ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, ipinatupad ang warrant to search, seize and examine computer data sa bahay ng mag-asawang suspect na nakilala lamang sa alias na Chipay at Kay. Nagugat ang operasyon matapos ang sunod-sunod na ikinasang entrapment operation laban sa mga kasamahan ng mag-asawa na nagbebenta din ng peking ID. They are advertising this online, no? In the different social media platform. I will be not mentioning here yung kung ano yun. But there are a lot of social media platforms na pinagbebentahan nila. Made to order ang modus ng mag-asawa at inihahatid ang mga peking ID gamit ang delivery service. Aminado ang mag-asawa na mali ang kanilang ginagawa pero ang kahirapan daw ang nagtulak sa kanila nang gumawa ng iligal para mabuhay ang kanilang 5 anak. Na ibebenta nila ang mga peking ID mula sa halagang 40 pesos hanggang 1,000 piso. Aminado po kami na sa bahay nga po namin nakuha lahat ng mga ebidensya na po yan. Pero ang totoo po, hindi po talaga po sa amin lahat ng bagay na yan, lalo na po yung mga gamit po na yan. Ang Land Transportation Office pag-aaralan ang pagkakaroon ng dagdag na security features sa mga driver's license upang hindi na mapeke. Naharap na ang dalawa sa kasong paglabag sa Article 172 o Falsification of Private Individual and Use of Falsified Documents ng Revised Penal Code ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.